commission ratio ay nakabase from our 30 recent days. 30 recent days. Hi guys! It's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel. And for today's vlog ay another tutorial about PopoLive. And ang topic natin for today's video is about agent, sub-agent, and their commission. Kung ano ang responsibility ng agent, kung ano ang mga bagay na ito, tapusin nyo ang video na to para mas maintindihan nyo. Ang tutorial na ito ay hindi lang para sa mga bagong agent, kundi sa mga agent din po na nalilito regarding on their commission. So, panoorin niyo po maigi ito at kung kayo pa po ay may mga gustong tutorial, don't forget to comment on this video. Tita Laika. I'm doing live at PopoLive every 9 p.m. Philippine time. My user ID is 79170. Para mas maintindihan niyo po si PopoLive, ay may mga tutorials po ko na maaari niyong bisitahin at panoorin. So, pag-usapan na po natin ang topic natin ngayon. Ano nga ba ang agent? Ang agent, siya po ang bumuo ng isang ahensya or ng isang agency. Siya po ang pinaka-head. Kung ano man po ang tawag sa inyo, founder, DL, leader, or whatever you call to yourself, kayo po ay agent na bumuo ng inyong agency. Sino-sino ba ang maaaring mag-agent? Kahit sino ay maaaring mag-agent, mapababae man or mapalalaki. Wala po ito sa level ninyo sa PopoLive kung gusto nyo mag-agent, as long as kaya nyo pong i-guide ang inyong mga members. Ibigay nyo po ang mga rules ni PopoLive nang sa ganoon hindi sila magkaroon ng violation. Kung kayo po ay may rules sa inyong agency, ay mangyaring ibigay nyo po ito para mas maintindihan po nila at para po magkaroon kayo ng mas maayos na ugnayan sa isa't isa. May mga ibang agency na nagbibigay ng rewards. Meron naman pong ibang knowledge lang po ang maaari nilang ibigay. Ito po ang pagbibigay nila ng rewards ay hindi po nila obligasyon. Ang pinaka-obligasyon po nila ay i-guide po kayo. Kaya kung meron po kayong agent na nagbibigay ng rewards, be thankful. Kung ang agent nyo naman po ay hindi nakakapagbigay ng rewards, ay baka mamaya ay hindi pa po sila capable para dito. Kasi po ang pagbibigay ng rewards or pagbibigay ng gifts, ayuda, ay galing po yun sa kanilang sariling bulsa. Kaya kapag pumasok kayo sa isang agency, ay pakatatandaan ninyo na hindi nila kayo papasahurin. Gagawin po nila ay i-guide kayo, hubugin kayo, para mas makilala nyo si PopoLive. Kayo pa rin po ang gagawa ng inyong income. Of course, kung talented kayo, performer kayo, jolly person as host kayo, maraming viewers at gifter na manonood sa inyong live. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang sub-agent. Ang sub-agent or invited agent ay naging agency sa tulong ng isang agent din mismo. Kung ikaw ay may agency, kung ano ang rules na gusto mong implement sa iyong members, ikaw po ang masusunod. Pag-usapan natin kung ano ang pinagkaiba ng agent and sub-agent, pros and cons po nito. Wala naman pong pinagkaiba ang agent and sub-agent. Parehas lang po ito ng commission ratio. Lahat ay nag-uumpisa sa 4% hanggang 20%. Pag-usapan natin ang pros kung ikaw ay isang sub-agent or invited agent. Kung ang nag-invite sa iyo bilang agent ay mayroong GC, mas maganda po ito or makakatulong po ito sa inyo para nang sa ganoon kapag may mga question kayo, mas maraming user or mas maraming agents ang makasagot po nito. Maaari din silang magbigay ng idea sa inyo bilang sila po ay mas nauna na pong agent. At kapag kayo ay may upper agent, lahat ng mga katanungan nyo about kay PopoLive ay may taong sasagutin po sa inyo. Of course, kung pareho kayo ng lengguwahe or pareho tayo Pilipino, ay mas maintindihan nyo si PopoLive. About naman po sa pagkakaroon ng GC together with all admins, wala po kayong maaasahan na magkakaroon kayo ng GC sa WhatsApp or GC together with all admins hanggat hindi nyo pa po nare-reach ang commission ratio S. So kapag may mga questions kayo regarding on PopoLive, you must message help. At kapag ikaw ay bagong agent dito kay PopoLive, may makikita kang official services button sa inyong account. Actually, makikita nyo pa rin naman po ito kahit hindi na kayo bago. Yun nga lang po ay hindi na ito gumagana after 14 days. So if you have any questions regarding on PopoLive, pwede nyo po yung i-drop
at masasagot po ng ating mga customer service. After 14 days, magkuklose po ito. At kung sakali naman pong na-reach nyo na po ang commission ratio S, tsaka lang po kayo gagawa ng group chat together with all admins. Pag-usapan naman natin ang cons. Wala namang masama sa pagiging sub-agent. Ang masama, yung isip ninyo na ayaw nyo kumita yung nag-invite sa inyo. Diba? Kasakan man yun. Siyempre, ginaid nila kayo para maging agent kayo. Of course, deserve po nilang kumita din kahit papano. Dahil hindi naman po permanente din po ang commission makukuha nila sa inyo. Lalo na kung pantay na kayo at kung mas mataas na kayo ng commission ratio. Mamaya explain ko po yun sa inyo. Ito ay Popolive give and take dahil eventually kapag take ka lang ng take at napansin ng user na bibigay sa iyo, baka eventually hindi ka na niyang bigyan at baka sumama ang loob mo. Kung ganyan ang mindset mo, baguhin mo yan. At kung meron ng mga toxic person sa paligid mo, huwag kang mag-atubiling i-block sila at isave mo ang inner peace mo. Let's proceed naman about commission. Ang commission ng isang agent ay nagsisimula sa 4% up to 20%. Saan nga ba nagkakaroon ng commission ang isang agent? Kapag may nakukuhang gifts ang kanyang host, either galing pa po ito sa solo live, party live, or kaya po sa chat. Tanging dun lamang po sila nakakuha ng commission sa gifts na nakukuha ng kanyang host. Halimbawa, ay meron kang isang host na nakakuha ng gifts na balloon. That is worth 10,000 coins. Ang makukuha ng iyong host ay 7,000 points. That is the host share for regular gifts. At ikaw, bilang agent, ang commission mo ay nakadepende din sa iyong commission ratio. Halimbawa na lang din natin na ang commission ratio mo is 20%. So, ang gagawin nating formula, 7,000 times 20% is equals to 1/4. Yun po ang points na makukuha mo bilang commission sa nakuhang gifts ng iyong host. May agency man or wala si host, ganun pa rin po ang ibabawas sa inyo every regular share. Yung 30% po na yon, doon po yan napupunta sa company. Punta naman tayo sa Lucky Gifts. Sa Lucky Gifts naman po, 4% share ang nakukuha ng host sa kada Lucky Gifts na binibigay sa inyo. Halimbawa na lang natin ay Rose. May nagbigay sa inyo ng Rose na isa, na nagkakalaga ito ng 100 coins. At ang mapupunta naman sa host, as host share niya is 4% sa Lucky Gifts, 4 points naman po. Kaya nagsabi ko, ang halimbawa nating commission ratio nyo is 20%. So, 4 points times 20%, ang makukuha mo ay 0.8 sa Lucky Gifts. Pero dahil less than 10, ang commission mo, hindi mo ito makukuha. Ang commission po natin sa Lucky Gifts ay makakuha natin or ma-accumulate po natin to hanggat sa ma-reach po natin ang 100. So, ibibigay po sa atin to ng system ng isang bagsakan lamang po. Yun po ang pinagkaiba ng commission ng isang agent sa Lucky Gifts at sa regular gifts. Kung hindi man 20% ang commission ratio ninyo, baguhin nyo lamang po ang percentage na pinagta-times ko. Pero yung formula, para makuha nyo po ang inyong commission, ay iyon ang gagamitin po ninyo. Para mas lalo nyo pong maintindihan ang commission na nakuha po natin bilang agent. Sagutin naman natin ang question kadalasan sa aking live kung bakit wala na po akong nakukuhang commission sa aking invited agent. Pero bago ko sagutin ang katanungan na to, ay pag-usapan muna natin kung saan nakabase ang ating commission ratio. Ang ating commission ratio ay nakabase po sa ating invited host and invited agent. So, malaking factor po ng naitutulong ng ating invited agent para ma-reach natin ang ating commission ratio target. May commission kayong makukuha sa inyong invited agent kung ito ay mas mababa ng commission ratio sa inyo. For example, kung kayo ay nag-invite ng isang agent, lalo na kung ito ay bago, nag-uumpisa ang kanilang commission ratio sa 4%. At halimbawa, bilang ikaw ay upper agent, ang commission ratio mo ay 16%. 4 minus 16 is equals to 12. 12% ang makukuha mong commission sa mga commissionable earnings ng kanyang host. Ang commissionable earnings ng agent ay tanging sa gifts lamang po. Wala ka nang makukuhang commission
kapag kayo ay pantay na ng invited agent nyo ng commission ratio. Halimbawa, 16% minus 16%, dahil parehas na kayo 16% is equals to 0. Wala na kayong makukuha. At wala na din kayong makukuha na commission kapag yung invited agent nyo or sub-agent nyo ay mas mataas na ng commission ratio sa inyo. For example, ikaw, upper agent ay 16% ka. Tapos yung invited agent mo is 20%. Wala ka na rin makukuha sa kanya. Pero kahit ganon, malaki pa din po ang factor na naitutulong niya sa commission ratio target po ninyo. Kung wala na kayong makukuha ang commission sa kanya, try nyo mag-invite na mag-invite. Mas marami kayong user na may possible po na matulungan bilang agent at marami pong possible na makatulong sa inyo para ma-maintain nyo ang commission ratio target ninyo. Bonus na lang din po kung medyo mas mababa ang commission ratio na meron po sila. Pag-usapan naman natin ang commission ratio. Kung saan ba ito nakabase? Ang ating commission ratio ay nakabase from our 30 recent days. 30 recent days. Kagaya ng live task reward ng mga female, ito po ay nag-a-adjust. 29 days po sa 30 recent days is previous or mga nakaraang araw. And 1 day po doon is today. Yung kasalukuyan. Bigyan ko kayo ng sample dates. At i-check nyo na lang din po yan sa inyong mga calendars para mas maintindihan nyo po. Halimbawa, ngayon is August 26. 29 previously ay nagsimula ng July 28 hanggang August 25. Siyempre, ang present day naman niya is August 26. So, yun po ang pagbabasihan ng inyong commission ratio sa August 26. Kung ano man po ang kinita ng inyong invited agent at ng inyong invited host. Punta naman tayo sa sumunod na araw, August 27. Ang 29 previous day naman po nito ay July 29 up to August 26. And of course, ang present day niya para mabuo ang 30 recent days is yung August 27, yung mismong araw po na ito. At ganun po ang pattern. So, hanggang sa sumusunod na araw, ganun po yung adjustment niya. Hindi po permanent ang basehan ng ating commission ratio. Nag-a-adjust po yung kada bracket na araw. Pwede itong tumaas or pwede itong bumaba. Kung gusto ninyo ma-stabilize o ma-permanente ka na laging ito ang iyong commission ratio, ay mabuting mag-hire ka ng mga host at ng mga agents to maintain your commission ratio target. The more you hire, the more you can maintain your commission ratio. Simple lang naman po ang explanation natin regarding on this topic. Sana mas naintindihan nyo po ang ating commission na nakukuha. Kung may gusto kayong tutorials, don't forget to comment lamang po. Watch and follow me on my daily life. At tatandaan niyo po, yun lamang po ang aking account. At posted naman po sa aking moments ang aking WhatsApp. Kung kayo ay may mga katanungan, comment lamang po kayo. At panoorin niyo po maigi ang kada tutorials po natin. Kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to like, share, and comment on this video. Don't forget to follow me on my other social media accounts. Just search Tita Laika. Yun lamang po. Thank you for watching and see you on our next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.